desire and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hello, good evening everyone. Nandito na naman po tayo sa ating pong gabi-gabing gawain. Ito po ang tinawag nating Feasting on the Divine Verses Online Ministry. At ngayong gabing ito, hihilingin ko po na sa ating magiging pagsisimula, alalahanin po natin at sama-sama po nating ipanalangin si Pastor Eni Mabalot. Presently, siya po ay nasa hospital. Ganon din po si Pastor Agpoon. So, samahan niyo po ako na ipanalangin po natin sila bago po tayo magpasimula sa ating pong ministeryo ngayon. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ngayong gabing ito kami po ay nag-aangat ng aming tinig sa iyo, nananalangin para po sa aming mga kamanggagawa. Una, si Pastor Eni Mabalot sa kanyang presenting sitwasyon ngayon. Siya po ay nasa hospital. Lord, hiling ko po na hipuin siya ng iyong mapagpalang kamay. Ganon din po si Pastor Agpoon. Bigyan mo po ng karunungan ng mga doktor na tumitingin po sa kanila. Gabayan mo po, dakilang Panginoon, at naway mailapat po sa kanila ang tamang lunas upang sila po ay makarecover sa kanila pong pisikal na dinaramdam. Hiling ko po na gagamitin mo po ang mga gamot upang sila po ay mapagaling, Panginoon. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magbigay ng katatagan sa kanila, ng kalakasan upang makayanan po nila ang kanilang karamdaman. Dakilang Diyos, kami po ay nagkakaisang puso na itinataas namin sa iyo ang mga kamanggagawang ito. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Ikaw rin po ang mag-provide ng kanila pong mga pangangailangan. Tugunan mo po, lalo na ang mga gagamitin para po sa pangbayad sa hospital, sa doktor, at sa mga gamot, Panginoon. Sa iyo po kami lubos na nananalig sapagkat alam naming ikaw ang dakilang manggagamot. Panginoon, lingapin mo po nawa ang aming pong panalangin kahilingan. Thank you so much at ikaw po ang aming pong pinagtitiwalaan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, thank you so much. Naniniwala po ako na mahalaga na sila po ay ating naipanalangin
ngayong sandaling ito. Mga kapatid, ngayon po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat meron po tayong special number. Tayo po'y nasa pangalawang gabi na. At naniniwala po ako na pinagpala po tayo kagabi. At kung paano pinagpala po tayo kagabi, pagpapalain din po tayong muli ng ating Panginoon. But before that, let us listen first to the special number na ibibigay po sa atin ni Sister Lynn. Maraming salamat, Sister Lynn. Para sa inyo pong kaalaman, maganda po ang testimony ni Sister Lynn. Sa naaalala ko po, madaling araw noon, nung na-witnessan ko siya, nung na-share ko sa kanya yung gospel, alam nila Preacher Larian at saka ni Sister Mylene. At sulit na sulit po, sapagkat hindi lamang siya na-save, siya po ay isa sa aktibong miyembro ng Living Water Baptist Church at napaka-supportive po sa gawain. At ang isang magandang bagay pa po dito mga minamahal, siya po ang ginamit ng Panginoon para makapagsimula po ng Living Water Baptist Mission Parañaque. So kaya purihin ng Diyos sa buhay ni Sister Mylene at sa nakikita ko dahil nag-special number ka, palagay ko sila Sister Lina hindi papayag ngayon na hindi mag-special number yan. So hinahamon natin sila Sister Lina at sila Sister Sara ang kanya pong mga kabarkada sa gawain po ng Panginoon. So again, Sister Lynn, thank you so much. Blessing ka at naway magpatuloy ka sa Panginoon. All right? Ngayon po, nasa pangalawang gabi na po tayo ng ating pong nagiging pagtalakay sa aklat po ng mga gawa. At ang ating pong binibigyan ng pansin sa araling ito ay ang mga gawa, sa aklat ng mga gawa.
Nabigyan pansin po natin, di po ba? Yung patungkol po sa Acts of the Holy Spirit, Acts of the Apostles, Acts of the Church, di ba? Acts of the Believers, and Acts of the Devil. At doon sa pundasyon po natin, ipinakita natin na sa Acts chapter 1, ibinigay po yung pong mandate ng Panginoon. Yung God-given mandate, God-given mission, at God-given ministry. And I'm very sure na medyo na-refresh po sa mind natin yung konteksto po ng mga ministeryo noon. At kung paano pong ang inyong lingkod, sa akin po, sa nakikita ko, talagang ang sarap isipin na ganun po ang labanan sa ministeryo before, pero talagang mahigpit ang kapit po sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. At ang Book of Acts, para sa akin, very inspiring. Actually po, nung nag-aaral po ako sa seminary, bukod sa homiletics, doon po sa Bible study methods at ilang mga subjects po, isa po sa nagustuhan ko po itong Book of Acts. At ang natatandaan ko po, yung pong seminary na yon, ito po ay nasa pangangasiwa po ni Dr. Jess Marasigan. At naalala ko, naging professor ko po noon si Dr. Noel Barrera. At siya po ang nagturo sa amin ng Book of Acts noon. Natatandaan ko, kaya enjoy ko po ang amin pong subject na ito. In fact, may mga nag-iisip ng akala kabisada yung Bible. Actually po, what I realize is this. If you will get yourself familiar sa Biblia po, talagang medyo advantage po yon. Kaya sa akin po, siguro kung matatandaan ko pa, okay, Book of Acts. Halimbawa po, sa Acts chapter 1, about the ascension of our Lord Jesus Christ, yung commission, at saka yung replacement of Judas. Di ba? Yung pinalitan po si Judas. Sa chapter 2, Day of Pentecost, and then the conversion of the 3,000 souls. Tapos sabi nga po sa teksto natin, araw-araw, nadaragdagan po yung mga nasa-save. Sa chapter 3, yung pagpunta po ni Peter and John sa temple para sa prayer, na kung saan pinagaling po nila yung lame man. Sa chapter 4, dahil sa hulihan ng chapter 3, medyo gusto siyang i-worship po ng mga humanga po, na mangha po sa kanila, yung mga taong nakatingin. Kaya sa chapter 3 at chapter 4, dyan na po yung second sermon ni Peter. Yung pangalawang pangangaral po niya, at dito po niya idiniin na sa kanino mang iba walang kaligtasan, kundi sa Panginoong Hesukristo lamang. Hindi po ba? So, yun po yung sinasabi po niya sa chapter 4, verse number 12. At yung pong sa duluhan ng chapter 4, natatandaan ko po na yung mga mananampalataya, dahil sa naging sitwasyon nila, they sold their possessions, di po ba? At isa sa minalanan po dito si Barnabas. Pagdating ng chapter 5, ginaya po ni Ananias at saka ni Sapphira, hindi po ba, nagsinungaling po sila, namatay po sila. Tapos sa chapter 5, tumayo po sila sa mga otoridad, si Apostol Pedro, mga apostol, and then talagang pinanindigan nila that we ought to obey God rather than man. Yun po yung mga example. Sa chapter 6, dahil dumadami na nga po sila, hindi dapat mapabayaan yung prayer and word of God, pumili na po sila ng mga lingkod, ng mga diakono po, na kung saan doon sa kanila naging pagpili, kasama rito si Stephen, na full of faith and of the Holy Ghost. Nangaral po ito, very bold sa kanyang preaching. Pagdating po ng chapter 7, alam nating na ipapatay po siya, dahil sa matinding persecution. Sa chapter 8 po, nabanggit na po si Saulo at nagkaroon po ng matinding pag-uusig po sa church. Mabigat po ang labanan po doon. Dito rin po sa chapter 8 nagkaroon ng nakatala yung pong Ethiopian eunuch nung siya po'y na-convert. Hindi po ba? So, yun po yung mga ilan sa mga example po natin. At pagdating ng chapter 9, dyan na po na-convert si Apostle Paul. Kinatag po siya ng Panginoon sa road of Damascus. Hindi po ba? Sa chapter 10, natatandaan ko po na si Cornelius, binanggit dito, a very religious man na napaka-righteous ng kanyang buhay, pero kinailangan patutuhanan po ni Peter. At sa Acts chapter 10 din po, ipinakita yung vision, na kung saan ang message ng vision, yung mga four-footed beast na pinakakain po kay Peter. Ang sabi po ni Peter sa kanya, marumi ito at hindi siya kumakain, at niliwanag ng Diyos na ang message po, Gentiles, Jews, pareho na po, available po yung salvation. Sa chapter 11, dito po doon sa persecution nila, pinadala ng
naman po itong si Barnabas para i-encourage sa mga mananampalataya sa Antioch, mga kapatid, at lalo silang nanginapit sa Panginoon. At sa chapter 12, dito na ipapatay si James, hindi po ba? Tapos natatandaan ko rin po si Peter na ibilanggo, nanalangin po yung church, mahimala na siya po'y nakalaya, ang Diyos ay gumawa ng paraan. At sa chapter 13, dyan na po nagsimula yung missionary journey, na kung saan pinili po si Paul and Barnabas, tapos nakasama nila si John Mark, di ba? Tapos natalikod si John Mark, tuloy-tuloy lang po sila. Pagdating ng chapter 15, pinag-awayan po nila si John Mark sa second missionary journey, kaya diyan na nagsimula na nakasama niya si Silas. Halimbawa lang po ito, mga kapatid, na magkaroon po tayo ng idea sa bawat event, doon sa bawat chapter. Kaya nga sabi ko, ma-action po talaga itong aklat na ito. Kaya I'm very excited to share kung ano po talaga ang po pwede nating maging challenge, ano po, maging hamon po sa atin sa konteksto ng ministeryo po natin sa panahon ngayon. I believe it is still good to consider yung pattern na ipinakita po sa atin sa Bible sa takbo dapat ng ministeryo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Okay? At katulad ng binanggit ko po, mga kapatid, ang ating pong teksto na gagamitin sa 3 gabing sunod-sunod na ito ay pare-pareho po. Kaya huwag po kayong magsawa, basahin po natin sapagkat ang sinesentrohan ko po is about the rapid growth of the New Testament church. Ano po yung key factors, di po ba? So, tingnan po natin ang mga patunay na talagang growing. Basta doon sa isinight ko po sa inyo, nagtuloy-tuloy na po yung first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, voyage to Rome, di po ba? At yun ang dahilan kung ba't marami tayong aklat na binabasa sa Biblia at sa New Testament, ang malaking porsyento na sinulat ni Apostol Pablo, mga church epistles po yan. So, yun po ang magandang bagay na naiintindihan po natin patungkol sa aklat ng mga gawa. Kaya sana po, mga kapatid, patuloy tayong mapagpala sa ginagawa po nating pag-aaral. Okay? Acts chapter 1 verse number 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in Judea, and all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Acts 2:47, "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved." Acts chapter 6 verse number 1, "And in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration." And chapter 11, beginning verse number 19, "Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen troubled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch, preaching the word to none, but unto the Jews only." Verse 20, "And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Then tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem, and they sent forth Barnabas, that he should go as far as Antioch, who, when he came, and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, and with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he was a good man, and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch." Basbasan po at pagpalain po ng Diyos ang pagbasa natin ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, aming Panginoon, kami po'y nasa pangalawang gabi ng aming pagtalakay para po sa hamon, sa aklat ng mga gawa. Lord, I pray that you will continue to guide us. Please give me wisdom and empower me, O God. Nawa makapangaral po ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, na katulad po ng makikita po namin sa aklat ng mga gawa. Dakilang Diyos, salamat po sa bawat nakikinig ngayon. Hiling ko po ang liwanag na tatanglaw sa bawat isa po sa amin. Ang hamon na ibibigay mo po sa amin. Ang pagtuturo na maaari po naming pakinabangan sa ministeryong ipinagkatiwala mo sa amin. Bless us, O Lord, we pray. Ito po ang aming pong pagsamo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po mga kapatid, magpapatuloy na po tayo. Maliwanag na po sa atin na ang aklat ng mga gawa ay nagpakita ng gawa ng Banal na Espiritu, gawa ng mga apostol, gawa ng mananampalataya at ng iglesia, at dito makikita rin natin ang gawa ng diablo.
Itinuntong po natin ang Book of Acts doon po sa ipinakitang komisyon ng ating Panginoon. About the command, about the mandate, the mission, and the ministry that the Lord entrusted to His people. Ito po, mga kapatid, ay ang ating pong unang talata na binasa na sinasabi po, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Na pag-aralan po natin, tinalakay po natin na ang mandato ng Diyos ay para sa mga Kristiyano, para po ipalaganap ang Ebanghelyo. Ganon din po ang misyon ay upang ipangalat po ang Ebanghelyo at magtatag ng mga gawain na kung saan nakapaloob sa ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. So this time, atin na pong iisa-isahin yung pong key factors, okay, in the rapid growth of the New Testament Church. Ano po ang mga naging susi, mga kapatid, sa daglian at talagang masasabi nating lubos na paglago at pagsulong ng gawain? Una po, ang gusto kong talakayin sa inyo ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po kayang itanggi sapagkat hayag na hayag po sa Book of Acts yung pong Spirit's power. Yung pong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maliwanag na po, naman po yan sa ating pong talata. "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you." At ang kapangyarihang ito, sa pag-aaral ko po ng aklat ng mga gawa, hayag na hayag po. Kitang-kita po, mga kapatid. At ito ay napakagandang ating pong mapag-aralan sapagkat naniniwala po ako na anumang ministeryo ay hindi po lalago, hindi titibay, hindi magtatagumpay kung di po gagawa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. It is very important for us to always acknowledge and recognize the Holy Spirit sa mga ministries na ating pong ginagampanan. Mga kapatid, alam niyo po na dito sa ating pong pag-aaral ng aklat na ito, ang makikita niyo po ay ang makapangyarihang galaw ng banal na Espiritu. Madadama po ang kapangyarihan. Makikita niyo po ang kapangyarihan. Mga kapatid, ito ang ating dapat ipanalangin sa Diyos, na patuloy po na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu po ay ating pong maranasan sa ating pong mga gawain. Una po, through speaking. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay hayag at makikita po natin sa aklat ng mga gawa sa pamamagitan po ng mga pagsasalita at pangangaral na ginagawa po nila through speaking. Ang sabi po ng chapter 2 and verse number 4, Acts chapter 2 and verse number 4. Actually po, maganda, basahin ko sa verse number 1. Ang sabi ng verse number 1, "And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting." In verse number 3, "And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them." And in verse number 4, "And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, and the Spirit gave them utterance." Mga kapatid, mga minamahal, ang isang hindi maitatangging katotohanan kung bakit naging mabilis ang kanilang paglago, kung bakit sila po ay naging matagumpay sa kabila po ng lahat ng mga sitwasyon sa usapan ng ministeryo, it is because of the power of the Holy Spirit. In their speaking, ang sabi po, "And the Spirit gave them utterance." Alam niyo po na sa bawat pagsasalita na dapat ginagawa po natin, napakahalaga na tayo po'y mapuspos ng banal na Espiritu. Napakaganda na tayo po'y gabayan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, sa Day of Pentecost, ito po ang naging kapahayagan. Ito po actually ay kaganapan ng propesiya po doon po sa aklat ni Joel. Ito po, mga kapatid, ay itinuro sa atin ng banal na kasulatan na kung saan nagkaroon ng katuparan and the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit is very, visible or manifested rather. Ito po'y hayag na hayag dito po sa aklat ng mga gawa. Mga kapatid, napakahalaga sa ating pong ministeryo ang banal na Espiritu. Pagka inaaral po natin, like for example,
sa doktrina ng Bible about the Holy Spirit. Ang ministry po ng Holy Spirit sa Old Testament, New Testament, magkaiba po yan. Okay? Bagamat ang gawa po ng Banal na Espiritu, di ba, yung indwelling, di ba, yung pong sealing, di ba, yung pong feeling, yan po yung ginagawa ng Banal na Espiritu. At pinatutunayan po natin that the Holy Spirit is God, okay? At siya po ay persona, sapagkat siya po'y nagigrieve, di ba? Grieve not the Holy Spirit of God, and then quench not the Spirit of God. Mga kapatid, binibigyan ko lang kayo ng idea sa ilang usapin patungkol sa turo ng banal na kasulatan sa banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, naniniwala po ako na dito po sa Aklat ng Mga Gawa, ang isang hindi maitatanging dahilan kung bakit rapid ang kanilang growth. It is because of the power of the Holy Spirit na hayag sa kanila pong pagsasalita, and the Spirit gave them utterance. Kaya ini-imagine ko po nung tumayo si Pedro, di po ba? Kung paano pong ginabayan siya ng Banal na Espiritu. Ikalawa po, through shaking. Di ba? Kasi dito po yung spiritual gifts, yung giftings. Di ba? Hayag po dito. Dito po mga kapatid, ang sabi, sila po'y nagsalita sa mga wika. Yung speaking in tongues na tinatawag. Well, gusto ko pong magbigay ng clarification na ako po'y naniniwala sa speaking in tongues. Sa speaking in tongues na itinuturo po sa Bible. Kasama po ito kasi sa mga spiritual gifts na iniline up po sa atin ng banal na kasulatan. Okay? Naaalala ko po sa Mark chapter 16. Pansinin po natin sa Mark chapter 16. Dito po, ibinigay po yung mga sign gifts. Ano po? Mark chapter 16, ang sabi po ng verse number 15, at sa mga sumusunod na talata, and he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ang sabi number 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. In verse number 17, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Please take note. Ang sabi po, and these signs shall follow them that believe. That is the reason why ikinaklasify ko po ang speaking in tongues doon po sa linya ng mga sign gifts. Meron po kasing permanent gift na itinuturo ang Bible at meron pong temporal, ito po yung sign gifts. Sapagkat yung mga Hudyo na kanila pong pinagbiministeryuhan, ang sabi po ng 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Yan po yung sabi ng unang Korinto, okay, chapter 1, verse number 22. So, considering na sila po'y magmiministeryo sa mga Hudyo, ang sabi po ng Bible, ito po yung ibinigay sa kanila, yung spiritual gifts. At ang isa pa po dapat maliwanag po sa atin sa usapin ng speaking in tongues, ito po ay known language. Ibig sabihin, known tongue. Hindi po ito mumbling, mga kapatid. Kaya ang isang patunay po dyan, hindi po ba nung sila'y mga nagsasalita, medyo nagulat po yung mga tao. Na kung saan, ang sabi po nila, kasi iba-ibang nasyon po yun na nagpunta po doon, di po ba? So, sila po'y kalipunan na galing sa iba't ibang nasyon. And then, the Spirit gave them utterance. At binigyan po sila ng gift na kung saan nagsasalita po sila sa mga wika. At ang katakataka po sa kanila, how come na silang mga Galileans ay nagsasalita na naiintindihan natin sa ating sariling wika? Yun po ang dapat klaro po sa atin. Na yung pong speaking in tongues na itinuturo sa Bible, hindi po mumbling, mga kapatid. Ito po ay known language, clear, na naiintindihan po. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, kagulat-gulat po ito sa kanila, mga kapatid. Kaya ito ang isang bagay na ang kakailanganin po natin. At sa panahon po natin, the same thing na dapat ma-appreciate natin na sa ministry, ang pagyanig po ay sa pamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbigay ng masasabi po nating kaloob at iniline up po ni Apostol Pablo ang iba't ibang spiritual gifts. Amen? Kailangan po sa paglago ang mga spiritual gifts na ibinigay po sa atin ng Banal na Espiritu. At ikatlo po, through selecting. Una, through speaking.
The Spirit gave them utterance. Pangalawa, through shaking. Na sa paggawa ng banal na Espiritu, binigyan sila ng mga kagilagilalas na kaloob na siyang naging dahilan para talaga sila po ay mamangha. Mga kapatid, through selecting. Ito po ang isa sa gawa ng banal na Espiritu. Yung pong tinatawag nating leading and guiding. Alam niyo po, dito sa banal na kasulatan, particularly here in the book of Acts, like for example, nung pong pipili po ng mga diakono o mga tagapangasiwa po sa church, o ano po ang kailangan? Ang isa sa requirements, kailangan po puspos ng banal na Espiritu. Okay? At ang Biblia po, nagtuturo sa atin na sa tamang pagpili, importante ang gabay ng banal na Espiritu. Kaya ang tawag natin sa discernment is spiritual discernment. Yung discerning spirit, napakahalaga po niyan. At alam nyo po, dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, kahit po doon sa missionary journey ni Apostle Paul, sa record ng Acts chapter 13, malinaw po ang sinabi ng talata. Verse number 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, and Barnabas, and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and so, as they ministered to the Lord and fasted. Ano po ang sabi ng verse number 2? Okay? The Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. So I believe, isa sa napakahalaga po na dapat meron sa gawain po na ating pong ginagawa ay yung pong gabay ng banal na Espiritu. Okay? So ang banal na Espiritu po, ang kanyang kapangyarihan ay hayag po through speaking, in their speaking, sa kanila pong pagyanig sa spiritual gifts na ipinagkaloob ng Panginoon at maging sa pagpili. Kung sino po ang mga dapat italaga. Napakakailangan po natin yan sa ating pong ministeryo. Kaya, importante po ang sensitivity natin sa pagkilos ng banal na Espiritu. Importante po ang pananalangin po natin ng kapuspusan ng banal na Espiritu. So, number 1, Spirit's power. Okay, number 2, another key factor. Okay, para sa naging growth ng church, scriptural preaching. Ang isa sa hindi pa natin maikakaila na dahilan kung bakit sila po'y rapid sa kanilang growth, it is because of the scriptural preaching. Sa panahon po natin, lalo na ngayon, kung may babantayan po tayo, ito po ay ang pangangaral. Hindi ka po pwedeng basta maniwala sa basta mangangaral. Kaya importante po ang pagkakaroon po natin ng discernment para maalaman po natin kung yung pangangaral ay ayon sa Panginoon. Kung ito po ba'y scriptural. Pero akin pong dinedepenido sa inyo na ang atin pong makikita sa aklat ng mga gawa, ang kanilang pangangaral ay scriptural. Amen? Bakit po? Una, Savior-centered. Yung kanila pong preaching ay Savior-centered. Ibig sabihin po, nakasentro sa Panginoon. Nakasentro sa kaligtasan. Ang scriptural preaching dapat pangangaral tungkol sa Panginoon. Hindi po pwede po, mga kapatid, na kung kani-kanino nakasentro ang ating preaching. Ang tunay na pangangaral na katulad po ng makikita natin sa pangangaral po dito sa aklat ng mga gawa, maliwanag po na nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Sa Acts chapter 2, ang first sermon ni Peter nakasentro sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 4, yung kanyang preaching, ikalawang pangangaral, nakasentro sa Panginoon. Sila Stephen, ang kanilang pangangaral sa Panginoon. Si Apostol Pablo, ang sentro ng pangangaral sa Panginoon. Ang tunay na pangangaral, ang scriptural na pangangaral ay nakasentro sa Panginoon at sa kanyang kaligtasan. Amen? Savior-centered preaching. Gospel-centered. Ibig sabihin, talagang ibanghelyo ng Panginoon. Mainly, yan ang dapat nating ipinapangaral. Diba? Unang dapat laging laman ng ating pangangaral. Kaya nga sa mga kaibigan natin, huwag po kayong makulitan sa amin. Sapagkat iyan po ang atas, iyan po ang utos, iyan po ang kalooban ng Diyos na ang ipapangaral ay ang patungkol sa Panginoon at sa kanyang kaligtasan. Kaya yung gospel, alam nyo po, pag sinabi nating gospel, hindi pwedeng bawasan ng isa yan eh.
pagka ginamit mo yung salitang gospel, sa Bible po, ito po ay pure gospel. Ito po ay powerful gospel. Yun po, at dapat plain. Okay? Pure, plain, and powerful. Yan po yung gospel. Sa Galatia po, naging problema po ni Pablo yan. Sapagkat may nanggugulo at nagpapasok ng ibang ebanghelyo na ang sabi niya, hindi naman iba, kundi hindi ayon sa talagang naipangaral. Kaya dapat daw po ang titiyakin, ang ipinapangaral, ebanghelyo ng Panginoon. At kung meron daw pong mangangaral ng ibang ebanghelyo sa kanyang naipangaral, matakwil, mga kapatid. Very important for us to consider yung pong scriptural preaching. Ang gospel po, sinabing pure, sinabing powerful. Pwede nang hindi sabing full gospel kasi pagka-gospel, automatic po yun. It is about the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang record po, 1 Corinthians chapter 15. Alisin mo isa dyan, hindi na gospel yan. Gasp na lang po yan, mga minamahal. So kaya pag sinabing gospel, automatically pumapatungkol po sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkalibing, at sa kanyang muling pagkabuhay. Yan po ang ebanghelyo na ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, yan ang aking tinanggap, yan ang aking ipinapangaral, yan ang inyong sinampalatayanan, at dahil dito ligtas kayo kung inyong matiyagang iingatan ang mga aral na sa inyo ay aking ibinahagi. Mga kapatid, in the book of Acts, yan po ang mensaheng dala. Yan po ang ipinapangaral. At sa ating pong panahon ngayon, if we really want our church, the ministry to grow, I believe, kailangan po Christ-centered ang ating preaching. Savior-centered ang ating preaching. Dapat gospel-centered ang ating preaching. Amen? Dapat sa ebanghelyo ng Panginoon. Dapat si Kristo ang ipinapangaral. Kaya nung si Peter sa Acts chapter 4, nung tinitingnan siya ng mga tao, kasi nagilala sila eh. Just try to imagine, yung mula sa pagkabata, lumpo, nakatayo mga kapatid. Mula sa pagsilang, lumpo po yun. Nakatayo po siya, mga kapatid. And then nung pong nakita ng mga tao yan, at nararamdaman ni Peter na parang ang thinking ng mga tao, gawa niya yan, ay mga kapatid, nangaral po siya at ang sentro ng kanyang pangangaral sa batong panulok na kanilang itinakwil. At sino po yun? Si Jesus Christ. Si Hesus Kristong taga Nazaret. At ang sabi niya sa verse 12, at sa kanino mang iba, walang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Kristo Jesus, siya ang tagapagligtas. Mga kapatid, yan din po ang aral ng iba pang mga apostol. Yan po ang aral ng mga mangangaral dito po sa aklat ng mga gawa. At yan din po ang dapat laman ng ating pangangaral. Ang preaching po natin ay dapat nakasentro sa ating Panginoon. Amen? Mga kapatid, scriptural preaching. Factor po yan sa kanilang paglago. Ito po ay Savior-centered. Okay? Second, solid. Solid preaching. Hindi po pambobola. Hindi po pangingiliti ng tainga. Kundi solido na ang pangangaral po ay salita ng Diyos. Minsan, yun ang pakiramdam natin. Parang ang bigat naman. 'Di ba? Parang, alam nyo po, yung idea. So sila po, mga kapatid, solidong-solido ang kanilang pangangaral. Walang takot po. They are very brave and bold na ipangaral kung ano ang salita ng Diyos. I believe yun po ang kailangang marinig ng tao. Yung solid teaching of God's Word. Yung pong Savior-centered preaching. Yung pong solid preaching. At saka po sound and substantial preaching. Amen? Pag sinabi nating solid, pag sinabi nating sound, pag sinabi nating substantial, mga kapatid, talagang ito yung preaching na hindi aklat ang laman. Ito yung preaching na salita ng Diyos talaga ang laman. Mga kapatid, iyon ang dapat nating i-consider. Bakit sa panahon ngayon, kung ano-anong aklat ang binabasa, kung ano-ano pong mga pinagbabatayan, pero bakit hindi po ganong kadali ang masasabi po nating paglago? Mga kapatid, I believe, hindi natin kailangan mag-imbento, hindi natin kailangan pong humanap ng kung ano-ano na ipapangaral sa tao. Sapat ang Biblia na ito ang ating ipangaral. Ipangaral po natin ito ayon sa kung ano po ang tunay na laman nito. Amen? Substantial. Paalala po, nasa panahon po tayo ngayon
na ang gamit po ng sinabi ni Apostol Pablong salita, panahong mapanganib. At ang isa sa manifestations nito pong mapanganib na panahon, ito po yung may mga magdadala po ng Biblia, na mga ngaral, nakikiliti ng tainga ng tao. Kaya minsan po, yan ang nakakalungkot. Ang hinahanap minsan ng mga dumadalo sa church, patawa. Di po ba? Ang hinahanap natin minsan, yung pong makikiliti ang tenga po natin. Mga kapatid, ang aking pong paniniwala, kung meron dapat marinig ang bawat isa po sa atin, ito po ay ang solidong pangangaral ng salita ng Diyos. Ito po ay ang sound and substantial preaching, mga kapatid, ng salita ng Panginoon. Kaya nga, iyon po ang isang ikinukonsider ko pong blessing. Sabi ko nga sa inyo, ang Baptist, hindi po yan religion. Ang nakikita ko po, ang Baptist ay kalipunan na kung saan openly pinag-aaralan ng salita ng Diyos, at ang Baptist po, kung ano ang Bible doctrine, yon ang doktrina ng Baptist. Amen? At ang aking pong patotoo patungkol dyan, imagine, ang tagal-tagal ko pong may relihiyon, pero patungkol sa salita ng Diyos, wala po akong alam. Pero nung pong ako'y napunta dito po sa kalipunan na nagtuturo, na nangangaral ng salita ng Diyos, alam niyo po ba, sabi ko nga, imagine po, hanggang ngayon hindi po nawawala sa akin yun eh. Nung mga early years pa lang po ito. Nasa mga first year pa lang po ako, because every service, ang salita ng Diyos ang sentro, ang salita ng Diyos ang ipinapangaral. Mga kapatid, yan po'y natatak sa isip at puso po ng inyong lingkod. Kaya kumbaga, halos na-memorize ko po siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa yata nakakalimutan. Tulad ng yung pong mga talata sa Roma, kahit na pagbalik-balik ta rin niyo po ako medyo natatandaan ko pa rin po yan Kasi nga po, early years pa lang, naluto ka na, puro salita ng Diyos, puro salita ng Diyos. Kaya sana po, yun ang isang bagay na hanapin po natin. Ang hanapin po natin, hindi po yung kikilitiin po tayo, hindi po yung talagang para lang po mawili po tayo, talagang makikipagkompromiso po sa atin. Ang hanapin po natin ay ang tunay na pangangaral ng salita ng Diyos na nakasentro sa ating Panginoon, na solido po ang aral, sound at substantial po, mga kapatid. Diba? Early years pa lang po yan. Alam ko na po, naririnig ko na yung Romans 3:10 As it is written, there is none righteous, no not one. 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Verse number 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, so then death passed upon all men, for that all have sinned. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans chapter 8 verse number 1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans chapter 10 and verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Romans chapter 12 verse number 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is a good and acceptable and perfect will of God. Kumbaga, kahit po tanggalin nyo po, diba? I mean, yung pong talata o kung ano pa man, talagang iyan po. Bakit? Niluto ka sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, dapat yung mga members, talagang pag nakikinig tayo, huwag tayong makinig lang. Hayaan natin bumaon sa isip at puso natin ang bawat talata. Nakatutulong din po yan sa effective soul winning, mga kapatid Pagka alam mo yung mga talata, di po ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, dala mo Biblia mo, at least, kung yan po ay naisaulo po natin, di po ba? Malaking tulong po yan. Mga kapatid, I believe kung bakit sila ay naging rapid sa kanilang growth, it is because of the Spirit's power, it is because of the scriptural preachings. Ano po ang scriptural preachings? Savior-centered. Ano pong scriptural preachings, mga kapatid? Ito po ay solid, diba? Ano po ang scriptural preaching? Sound and substantial. Hindi po pwedeng nahandoon lang tayo sa form of godliness na sinasabi ni Paul. Diba? Having a form of godliness but denying the power thereof. Hindi rin po pwedeng yung kalagayang ever learning but never able to come to the knowledge of the truth.
Dito ang makikita nyo po, yung pong mga ipinangangaral, nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, solidong aral, mga kapatid, sound and substantial. Sabi ko nga, subukan nyo pong bigyang pansin po yung naipangaral po ni Apostle Peter. Diba? May substance eh. Maliwanag po. Yan ang scriptural preaching. Sa mga pangangaral po, si Stephen, pagka po inaral po ninyo sa Acts chapter 6 hanggang sa sa yung kanyang pangangaral, substantial, sound doctrine. Yun po ang dapat nating ipinapangaral. Amen? So, ngayon po kasi, parang medyo natatakot na po. Diba? Nandoon po yung pangamba ng mga mangangaral. Hindi po. Mga kapatid, preach the word of God as it is. Amen? Hindi po pwede na matutuwa yung tao ang goal natin. No. Kailangan matututo yung tao. Kailangan maririnig ng tao kung ano ang totoo. Grabe po eh. Dahil po sa paggawa ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tapos po, nung ipinangaral ni Pedro ang katotohanan, ang sabi po ng Bible, they were pricked in their heart. Di po ba? Sa chapter 2, verse 37, I think. Di ba? Sinabi po niya yan. Talagang iba po yung conviction kapag ka po yung pangangaral, salita ng Diyos talaga. Kasi yun ang gagamitin ng banal na Espiritu para bagabagin po yung tao. By the way, yun din po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Convincing men and convicting men. Di po ba? Yan po ang ginagawa ng banal na Espiritu. Basta, ang ating puntiyakin, ang ating pangangaral is scriptural. Pangatlo po, una, Spirit's power. Pangalawa po, scriptural preaching. Pangatlo po, ito yung mga sold-out preachers. Another key factor para po lumago ang gawain, ang kailangan po natin, mga sold-out preacher. Pag sinabi natin sold-out, talagang mga suko at bigay talaga, mga kapatid. At dito, magandang makita natin yung mga example. When Peter stood up and preached, okay? When Stephen stood up and preached, when the Apostle Paul stood up and preached, when the preachers in the book of Acts, okay, preach, alam po ang napakahalaga, the filling of the Holy Spirit. I can say na ang mga preachers sa book of Acts, sila po ay mga Spirit-filled. You know, ito ang dapat na makita natin sa panahon ngayon. Sa lahat ng aspeto ng gawain natin, the filling of the Holy Spirit is very important. Kung ikaw ay mangangaral, you need to be filled with the Holy Spirit. Kung ikaw ay hahayo, you need the filling of the Holy Spirit. You need to be filled sa Banal na Espiritu. Alam nyo kung bakit nagiging dry ang awitan? Kasi routine na lang eh. Mechanical na lang eh. Mga kapatid, kumbaga, if we will use our imagination, sa papanong paraan nyo po kaya nakikita na nangangaral yung mga nandito sa aklat ng mga gawa? I mean, yung mga mananampalataya sa paghayo, ano kaya ang senaryo? Ano kaya ang tanawin, mga kapatid? Kapag sila po'y humahayo, mga laglag kaya ang balikat nito? Diba? Pagka kaya sila ay sasamba, mga laglag kaya ang balikat nito? Sa panahon po natin ngayon hindi pa nga nag-uumpisa service, laglag na balikat di lalo na pag natagalan pa yung preaching, hindi po ba? Lalo na po siguro. Mga kapatid, hindi po yan marka. Hindi po yan manifestation ng gawaing puspos ng Banal na Espiritu. Importante po, mga kapatid. Mapapansin nyo po yan. Diba? Service after service. Nandyan yung pastor, tumatayo nangangaral. Kaya nga ako po, ang aking laging prayer, every time natatayo po ako, hindi ako, kundi siya talaga ang pumuno sa akin, ang maglagay ng salita sa aking bibig, sapagkat ang gusto kong ipangaral, hindi yung gusto ko, kundi kung ano ang leading at gabay ng Banal na Espiritu. And it is very important for all the preachers to be always be filled with the Holy Spirit. Amen? Kailangan po ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Yung bang talagang pag nangaral, hindi lang basta tumatama, bumabagabag talaga. Yung bang kapag ka po nagpipreach, ngayon po mga kapatid, pag tinignan natin ang mga gawain, papunta po sa church, late na nga po, hindi pa nagmamadali. Diba? Meron pong mga ganun.
Yung ba talagang para sa kanila, kumbaga, gumamit ng paninindigan, pinanindigan na lagi akong late sa gawain. Hindi po gawa ng Banal na Espiritu yon. Mga kapatid, ang kapahayagan ng puspos ng Banal na Espiritu, ito yung idea na pupunta pa lang sa church. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yung pupunta pa lang, nandun na yung excitement, nandun yung eagerness. Kaya pagdating sa loob, may impact na kaagad. Yung pagbati pa lang sa mga kapatiran, yung pong masasabi po natin na Espiritu pa lang, nakakahawa na, nakakasigla na. At yan po ang isa sa makikita po natin na hindi na partikular ang maraming gawain para pong routine, mechanical, ritual na lamang po, ginagawa na lang po natin dahil automatic na po ito sa atin. I believe it is good for us to pray earnestly that the Lord minsan pa ibalik ng Panginoon yung pong masasabi po nating gawain na katulad ng gawain dito sa Book of Acts. Amen? Yung pampagkaubawit yung mga mananampalataya, hindi po nagse-service na. Yung iba po kung ano-ano pa pinaggagawa Yung iba nga po sumisimple pa sa cellphone habang nasa service Just try to imagine. Manifestation po ba yan ng kapuspusan ng Banal na Espiritu? Mga kapatid, nagsasayang tayo ng oras kung nagse-service tayo nang hindi po tayo puspos ng Banal na Espiritu. At nakakahawa po yan. Pagka pupuspos ng Banal na Espiritu, nakakahawa. Pero kapag ka po wala, hindi puspos ng Banal na Espiritu, nakakaawa. Diba? At ang masakit, kung makahawa man, negatibo. Hindi nyo po makikita ang puspos ng Banal na Espiritu, yung gossiper sa church. Hindi nyo po masasabing puspos ng Banal na Espiritu, yung matamlay sa worship. Hindi nyo po masasabing puspos ng Banal na Espiritu, yung hindi umaawit. Hindi nyo po masasabing puspos ng Banal na Espiritu yung negatibo sa gawain. Mga kapatid, naniniwala po ako na ang mga puspos ng Banal na Espiritu, kaya sana pagpunta pa lang sa church, yan na ang prayer natin. And I believe one of the factors kung bakit po naging growing ang church na ito, it is because of the Spirit-filled preacher. Amen? Yung po talagang pagkanangaral, dama mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Not just the passion, but also the power of God. Amen? Napakahalaga po. Mga kapatid, Spirit-filled preaching. Second, sold-out preachers po. Ang mga sold-out preachers, una, Spirit-filled. Pangalawa po, straightforward. Ang ibig sabihin, pag nangaral po, direkta po yan, mga kapatid. Isang bagay po na gusto kong medyo pansinin po natin. Hindi ba? Ito pong si Stephen, pinagbabato Kasi nga hindi nang bobole. Diretso kung ano yung dapat sabihin Si Apostol Pablo, alam din po natin, na naranasan din po yan. Hindi po ba? So ito pong mga mangangaral na ito, they have been persecuted. Why? Because of their straightforward preaching. Mga kapatid, hindi sila nang bobola ng mga tao kung anong salita ng Diyos. Direct ang sinasabi po nila. Naalala ko nga po, meron pong isang kwento, na ang sabi raw po nung miyembro, Pastor, bakit ganyan ka mag-preach? Ang tapang-tapang mo. Sana kung mag-preach ka, katulad ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi po niya, Pastor, why not preach like Jesus? Alam niyo po, nung sabi nung pastor, okay. You want me to preach like Jesus? Alam niyo po, ang sabi po ng pastor, okay, ye hypocrites, ye generation of vipers. Matindi, nagulat lalo siya. Sabi niya, kapatid, di mo naintindihan yung hinihiling mo Diba? Sa preaching ko pa lang, medyo bumibitaw ka na, bumibigay ka na alam mo ba na si Jesus Christ, kapag ka nangaral, pag nagsalita, ay nako, diretso po, para kayong mga nicho na pinaputi sa labas, pero bulok ang inyong kalooban. Diba? Hypocrites. Ano ang sabi niya, mga kapatid? Generation of vipers. Kaya, maganda ang magandang magkaintindihan tayo. Paano ba dapat ang mga preacher? Dapat ba talaga sa mga preacher talagang men pleaser? Talaga ba dapat ilaga? Hindi. Dapat marinig ng tao kung ano lang dapat nilang marinig. Paano kung masaktan? Mga kapatid, word of God ang ipinapangaral natin Ang wag natin gawin, yung sinasaktan natin ng mga miyembro. Diba? Yung sinasadyaan natin. Alam niyo po ba yung patama style? Yung patama style? Alam niyo po, yung mga pastor na nangangaral na patama style, mali po yun. Mali po yung patama. Ang ganda pa naman na sana, patama, pero mali Bakit? Hindi mo
naman kailangan patamaan ng miyembro eh. Just preach the word. Diba? Ipangaral mo lang ang salita ng Diyos. Basta wala paligoy-ligoy, sabihin mo kung anong mensahe. Hindi yung mga sasabihin mo kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. And then, ang isang tiyak na bagay at ang isang tiyak na i-accomplish ang pangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, babaon talaga sa puso yan. Naalala ko po si Prophet Micaiah, di po ba? Ang sabi po sa kanya, lahat ng mga propeta, ang mga propesiya nila sa king, puro magaganda. Sana huwag ka nang umiba. Maganda na rin ang sabihin mo sa king. Anong sabi po ni Prophet Micaiah? As the Lord liveth, even what my God saith, that will I speak. Diba? Kaya sabi ko, matulis kasi I speak eh. Hindi po. Ang ibig niyan sabihin, hanggat buhay ang Panginoon, kung ano ang sinasabi ng Panginoon, yun ang aking sasabihin. Yun ang kailangan nating mga preacher. Amen? Nung panahon nila sa kontekstong propeta, yun ang dapat sa propeta. Kung ano yung pinasasabi ng Diyos, yun ang dapat sabihin. Sa panahon ng mga apostol, kung ano ang salita ng Diyos, yun ang dapat ipangaral. Sa panahon natin ngayon, ang salita ng Diyos ang dapat natin ipangaral. At pagka pinangaral po ang salita ng Diyos, talagang hindi po pwedeng hindi makakasakit eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yun nga po ang sabi ng Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing. Kaya mga kapatid, minsan hindi tumatagal yung iba. Bakit? Nasasaktan. Hindi ba? Tinatamaan. Wala tayong magagawa. Ang preacher hindi naman dapat mag-imbento kung ano talaga yung sinabi ng salita ng Diyos. Yun ang dapat ipangaral. Ang sabi nga ni Apostol Pablo, preach the word, be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. Pag inaral natin ang karakteristik ng salita ng Diyos, hindi ba? Sharper than any two-edged sword. Sabi nga po, piercing eh. Kaya I speak talaga. Talagang tumutusok po talaga yan. Mga kapatid, yan ang kailangan pong preacher para po sa ikalalago ng gawain. Spirit-filled, straightforward. Number 3, sincere and faithful. Ang kailangan pong mga mangangaral sa panahon natin ngayon, katulad po ng mga tao ng Diyos at mangangaral po sa Book of Acts. Na talagang napaka-sincere, napaka-faithful mga kapatid. Nangangaral ng walang daya, nangangaral ng hindi ang intensyon, pangangalakal. Hindi po yung kung ano mapapakinabangan doon sa tao. Ipapangaral ang tunay na salita ng Diyos. Sincerity ang tawag dyan. Yung faithfulness po na kahit i-persecute, kahit ikamatay, kahit anong gawin sa kanila, hindi mo sila mapipigil na ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Ilang beses po silang pinagbawalan? Ilang beses po sila na inusik? May mga nabato sa kanila? May mga naibilanggo sa kanila? Paano po ang sasabihin natin kay Stephen? Ano po ang masasabi nyo sa kanya? Just try to imagine, pinagbabato siya, pero namatay po siya na nangangaral ng sinserong salita ng Diyos. Amen? I can say that this man of God, that this preacher of God is a sincere and faithful preacher. Yan ang kailangan po natin, mga Kristiyano. Ang kailangan po natin ay ang mga sinserong mangangaral ng salita ng Diyos. Sinserong mangangaral na talagang ang intensyon maipahayag ang salita ng Panginoon. Kaya dito po sa 3 pa lamang po ito, meron pa po tayong 4 na tatalakayin po bukas ng gabi. O 3 rin, 3 na tatalakayin po natin bukas ng gabi. Ang ating pong tinatalakay, pinag-aaralan, ay yung pong key factors in the rapid growth of the New Testament Church. Number 1, Spirit's power. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu na talagang magbibigay sa atin ng utterance. In speaking, and then in shaking, spiritual giftings po ang ibig kong sabihin. And then, in selecting, hindi po ba? At ito po ay kinakakakitaan natin ng kanyang pamamatnubay, gabay. Napakahalaga sa ministeryo na meron pong gabay ng Banal na Espiritu. Napakahalaga po na yung mga tao, hindi ikaw, kundi Diyos ang pumili. Na kapag ka nagtatalaga po tayo sa mga specific ministries, hindi dahil sikat lang siya, hindi dahil sa gusto mo lang siya, kundi dahil sila ang pinili ng Banal na Espiritu. Pagka po ang pagpili, gawa ng Banal na Espiritu, mga kapatid, ikalalago po yan. Amen? Pero kapag ka basis mo lang, dahil sikat siya, dahil mapera siya, dahil mayaman siya, mga kapatid, delikado po yan.
So, ang banal na Espiritu ay may kapangyarihan sa pagsasalita po, di ba, sa pagyanig, sa pagbibigay ng mga kaloob, at maging sa pagpili. Scriptural preachings. Savior-centered, solid, sound, and substantial. Sold out preachers. Mga mangangaral na hindi nababayaran. Kasi sold out Mukhang nabenta na. Mukhang nabili na, mga kapatid. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, sold out yan. Yung talagang todo bigay, mga kapatid. Yung mga puspos ng banal na spirito. Di ba? Yan po ang mga sold out preachers, mga kapatid. Puspos ng banal na spirito. At mga kapatid, masasabi po natin na sila po ay mga straightforward preacher at tunay na sincero at matapat, sincere and faithful na mangangaral ng salita ng Diyos. I hope and I pray na muli po, napagpala po tayo ngayong gabi. At sana po tuloy-tuloy lang po, tapusin po natin hanggang bukas ng gabi ang ating pong serye na mensahe patungkol po dito sa Acts in the Book of Acts, particularly yung pong key factors in the rapid growth of the New Testament Church. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa muling gabay na iyo pong ipinagkaloob sa amin sa pag-aaral at pangangaral na ito. Dakilang Diyos, naniniwala po ako na lagi-lagi napakahalaga ng kapuspusan ng Banal na Espiritu, ng iyong kapangyarihan upang kami makilos, upang kami po ay patuloy na magpasakop, Panginoon. Thank you so much because of the freedom na meron po kami na makapakinig ng iyong aral. Gabayan mo po kami at patuloy na pagpalain. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakatapos po tayong muli sa ating pong ikalawang bahagi. Part 2 po ito, di po ba? Ng ating pong tinatalakay dito po sa ating Feasting on the Divine Verses online ministry. Mga kapatid, tatapusin po natin ngayon ang ating pong gawain. And please always include Pastor Annie Mabalot in your prayers. Ganon din naman po si Pastor Danny Agpoon. Ang Diyos ang talagang lapitan natin para sila po ay mapagaling sa kanila pong karamdaman. Muli po, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Evangelist Fernando de Vega na ang tanging layunin po ay maging pagpapala sa bawat isa, lalo na po sa mga gutom at uhaw sa katwiran ng Diyos. Muli po, pagpalain tayo ng Panginoon. To God be the glory.